Tahimik ang paligid nang mag-umpisa ang araw sa Barangay San Roque. Ang hamog ay bumabalot sa mga punong nakahilera sa kalsada. Ang tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig mula sa malalayong palayan sa isang makipot na eskinita. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad habang tinutulak ang kanyang maliit na kariton. Ang sigaw niya ay dumadagundong sa katahimikan ng umaga. Siya si Mang Lando, isang magtataho na kilala ng lahat sa baryo. Sa edad na 60, matikas pa rin ang kanyang tindig. Ngunit may kung anong misteryo sa kanyang presensya. Tila ba may mabigat ang kanyang mga hakbang at may lamig sa kanyang tinig na hindi maipaliwanag ng sinumang nakakasalamuhan niya. Isa-isang lumalabas ang mga bata mula sa kanilang bahay, bit-bit ang barya upang bumili ng taho. Ang matatamis ng ngiti nila ay sumasalubong sa matandang magtataho. Ngunit kung may nakakapansin, mapapansin nilang bihira siyang ngumiti pabalik. Sa ilalim ng sombrero niya, ang kanyang mga mata ay tila lagi nang nakamasid, parang laging may hinahanap. Dumaan siya sa harap ng bahay ni Aling Menda, isang biyuda na may nag-iisang anak, si Rico. 7 taong gulang, payat at masayahin. Lumalabas ang bata, bit-bit ang 5 piso. Mang Lando, pabili po ng taho, masiglang sabi ni Rico. Dahan-dahang inabot ng matanda ang plastik na baso at tinungga sa loob ng malapot na taho. Sinamahan ng matamis na arnibal at maliliit na sago. Habang ginagawa niya ito, nakatitig siya kay Rico. Napansin ito ng bata, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Ang sipag mo po talaga, Mang Lando. Hindi po ba kayo napapagod sa paglalakad araw-araw? Tanong ng bata. Pilit na dinadaan sa biro ang bigat ng pakiramdam na dulot ng titig ng matanda. Ngunit hindi sumagot si Mang Lando. Sa halip, isang malabig na ngiti lang ang gumuhit sa kanyang labi. Pagkaabot ng bata sa kanyang taho, tumalikod ito at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Pero bago siya makapasok, narinig niya ang bulong ng matanda. Isang tunog na halos hindi marinig pero dumaan sa kanyang likuran na parang malamig na hangin. Matamis ang dugo ng bata. Napatingin si Rico kay Mang Lando. Ngunit nakita niyang ito'y naglalakad na palayo. Patuloy na isinisigaw ang kanyang paninda. Kinagabihan, naalimpungatan si Aling Menda sa mahihinang kaluskos sa labas ng bahay. Akmang tatayo siya upang silipin kung sino iyon. Ngunit biglang sumigaw si Rico mula sa kanyang silid. May tao sa bintana. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ng anak. Nang silipin niya ang bintana, wala naman tao. Ngunit nang bumaba ang kanyang paningin sa sahig, may bakas na maduduming paa. Tila bagong hango sa putik. Kinabukasan, nag-alboroto ang buong baryo. 2 bata ang nawala sa magdamag. Ang magkapatid na si Junjun at si Lester. Wala ni isang nakakita kung paano sila nawala. Ngunit may isang saksi, si Rico. Si Mang Lando po. Nakita ko siya kagabi. Nakadungaw sa bintana namin. Natahimik ang lahat. Si Mang Lando, ang magtataho. Walang gustong maniwala. Ngunit nang matuklasan ang kanyang kariton sa gilid ng isang
masukal na bahagi ng gubat, puno ng bahid ng dugo, ang lumang tela na tumatakip sa kanyang mga paninda. Sa ilalim ng kariton, natagpuan nila ang isang piraso ng maliliit na kamay, putlang-putla at may bakas ng matatalim na kagat. Wala nang nakakita kay Mang Lando mula noon. Ngunit sa ilang gabing tahimik, may naririnig pa rin ang ilan. Isang malalim, malagim na tinig na pumapailan lang sa hangin.